Hello! Magandang araw sa lahat ng mga palangga, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam kong excited na kayo sa ating every pasabog, kaya naman nakaka-pressure kayong lahat. Kaya dapat ang mga pasabog ko ay talagang kumakabog sa banga. Naku, exciting part na tayo mga palangging. So mga palangga, ngayong araw na ito, balikan muna natin itong para maintindihan ng lahat. Balikan muna natin itong pinakita ko. Actually, yung pinakabongga na pinakita kong information sa inyo, itong dalawang PDEA reports, di ba? Ito yon, okay? Ito yung dalawang PDEA report ng pre-operation report at yung pre-op at saka yung authority to operate. But, eto na-miss nyo to. Okay? Pero pinakita ko rin naman to. Itong dated March 10 of 2012, which is yung memorandum. Ayan. Ayan yung memorandum. Balikan natin to. Di ba mainit na ito, maugong na itong bonggang-bongga na sinasabi ng PDEA, ito daw po ay fake. At ito ay AI. So nagpasalamat nga tayo sa Daily Tribune na pinost nila, pero ilang oras lang ba yun ay tinawagan sila ng Jutang Ginemes na gobyerno ni Kuting Jr. sa pamamagitan ni Cesar Chavez ng Presidential Communications. Pina-take down, diniktahan ang Daily Tribune. Okay, alam nyo na yung ganon. So, palangga, balik tayo dito sa March 10 of 2012 kasi ngayon, i-reveal na natin kung sino yung artista. May mga bagay na kailangang pangalanan kasi hinihingi ng pagkakataon at hindi natin pwedeng ikubli sa ngalan ng katotohanan. Sa ngalan ng katotohanan ng fairness and transparency sa ating bayan. Basahin natin ulit ito ng bonggang-bongga. Etong memorandum na ito. Okay, for Director IIS, Intelligence and Investigation Service. Okay, from Investigation Division. Ano yung subject? Reported nefarious activities of Miss Soriano. Okay, gano'n lang pangalan natin. You know what I mean. Okay, aka Maria. And Bongbong Marcos at Bonget. Okay, si Terry. Kaya nga ito yung Terry. Okay, March 10, 2012, this has reference to the reported nefarious activities of Miss Soriano, aka Maria, Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bonget with an unknown address. Number 2, ito. A confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly seen inhaling powdery substance suspected to be illegal pulburon inside the above-cited condominium. Okay? Excited condominium unit. Recommend approval of the attached pre-operation report or authority to operate to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. So may perma. So ito yung March 10. So kaya nga yung PDEA at yung mga dugyot nila, ito daw sinasabi ay AI, ay fake news. Mamaya dadako tayo sa pinaka-exciting part, darling. So dun sa pre-op na pinakita ko sa inyo, meron lang doong address na hindi nag-match. At ito yung ginagamit nila. Okay? Yung sa pre-op na to, ito na yung binabasa ko mga hitad. Okay? Pre-op na yan. Okay? Ang sabi dito, walang control number, di ba? Dated March 11, the next day na ito. Yung binasa ko kanina, yung memorandum, was March 10. Ang sabi dito, Unit Office Intelligence and Investigation Service, name of target, ayun na nga, pinangalan na natin yung target, and some unidentified male and female cohorts.
Okay, specific area of operation, NCR, Makati City. Anong sabi dito? Summary of information. Dito ito yung mga nilulusot ng mga dugyot ni Kuting which is which daw ba talaga? 4C or 46C ang address. Okay. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulburon inside. Pasensya na, kailangan natin baguhin minsan yung mga terminology. Illegal pulburon inside Unit 4C, Rizal Tower Building, Rockwell. Siyempre, ito yung palusot nila. Ay, sinungaling ka, Maharlika? Ano ba talaga? 46C o 4C? I believe, ito ay an honest mistake. Okay? Yung typographical error. Nangyayari yan. Kasi tao lang ang nag-type nito, hindi AI. Kasi kung AI ito, at talagang intention to make a fake document para sirain si Kuting, my God, hindi nagkaroon sana ng human error or typographical error. So, pinerfect na sana natin kung AI. Right? So, bago tayo tumuloy sa pinaka-exciting part, mga kababayan, ano bang address dito sa kabila? Na-discuss ko na to mga to, pero yun know, doon ko muna linawin yung address na sinasabi ay fake daw. Fake yan, Maharlika, kasi iba-ibang address. 46C. Yan po yung address na pinakita dyan sa TV Patrol. 46C Rizal Building. Exactly match here dun sa mga gustong panoorin itong buo na ito. Hanapin nyo na, dyan lang yan sa TV Patrol, sa TikTok nagkalat yan. So meaning, ang tamang address dito, itong nasa memorandum. Ibig sabihin, nasa memorandum yung tamang address, so yung kinabukasan, nakulangan lang siya ng 6. So it's typographical error. It's a human error. Kasi, ang involved dito, si Terry. Isa siya nakasama ni Kuting na kung saan nakitaan ng white powdery substance na sinisinghot nila. So mga palangga, since ang subject dito, ang subject o ang target noong March 10 of 2012 ay the same person yung pinarinig ko sa inyo sa balita. Tapos yung address ay flash mismo ng TV Patrol. Alam ng TV Patrol yan. Huwag niyong burahin yung ano na yan. Huwag niyong burahin yung balita na yan. Pero ipopost ulit natin ito. I-share natin sa Maharlika Network at saka sa Boljakan natin sa Facebook. Lahat po itong mga dokumento na, mga susunod natin dokumento, ipapakita ko to. Ipopost ko doon para meron kayong kopya. Alright? So, meaning, itong Unit 46C, okay? 46C ay match sa subject at match dito sa balita ng TV Patrol in 2011. And the fact ito naman, 2011 nangyari yun, yung pagbububog. Ito naman, March 10 of 2012, nakalagay dito. So, klaro tayo dyan. Klaro recto tayo dyan. Okay? So, kaya kung nagkamali man dun sa pre-operation report, again, it's a human error. Nangyayari yan. So, kung titignan natin yung sinasabi ng PDEA na AI ito, sabi ko nga, kung gagawa ka lang naman ng kasinungalingan para siraan mo yung tao, ipi-perfect mo na. 'Di ba? Kung AI. But again, na-prove natin today sa inyo na nag-match ang address ni Terry at dito sa PDEA. Kasi si Terry ay isa siya sa target at siya nga ang nangunguna na kasama ni Kuting. Now what? What is the next attraction now? Okay. Mga kababayan, ngayong araw na ito, dyan sa Pilipinas, napag-alaman ni Maharlika. Actually, maraming nakakaalam. Kayo na lang ang nahuli. Okay? Na alam na ng Office of the President, alam na ni Marcos Jr., alam na ng Senate, okay? Alam na ng Senado, at teka lang, ito bagong papel to. Okay. Alam na ng Senado, alam na rin ng House of Representatives na ang ating pinakita sa inyong mga dokumento ay hindi AI. Bakit?
My goodness. Yung pumirma po na investigation agent, napag-alaman natin, alam mo naman kahit sa loob ng Malacanang meron tayo talagang mga puting ahas na concerned. Concerned sila sa taong bayan. Concerned sila sa inyo. So napag-alaman natin, dated April 7. Here's the date. Okay? Sulat po ito. That's the date. Ayan, April 7, 2024. Ito po ay patotoo na indeed, itong mga dokumentong pinakita natin and few days ago ay hindi po, fold natin, ay hindi po AI. Ito ay hindi AI dahil po dito sa sulat na ito na merong kopya ang PIDEA, Office of the President, kasi under yan kay PIDEA, under kay Kuting, at saka dapat naman talaga may kopya ang Senado at Kongreso. Ngayon, bayan, taong bayan. I think it's my duty bilang isang Pilipinong tumulo ang dugo o umagay ang dugo sa lupang sinilangan. Ito yata mission ko eh. Kasi ito'y pilit na ikukubli, itatago ng mga pangyarihang nasa gobyerno sa 115 million Filipinos para protektahan si Marcos Jr. sa kanyang kabangagan. Tama ba? Hindi ko pinangungunahan ng Kongreso. Kongreso, Senado, well, wala tayong aasahan sa Office of the President at PIDEA kasi hawak nila yan sa leeg. But I still have hope sa Kongreso at Senado. Kasi I believe may konti pang natitirang matino-tino dyan. Ngayong araw na ito mga hitad, ay sumulat ang pumirma itong investigation agent na ito ay, I believe sulat niya ito, okay, sa Kongreso, Senado at Office of the President confirming na ang ipinakita ni Maharlika, okay, ay legit, hindi AI. Here, I will read the letter. Actually, ito yan mga pala, pinarin ko lang ha. Okay? Ito po yung letter. To ang address Undersecretary Moro Virgilio M. Lazo, Director General of PIDEA. Okay? NIA, Northside Road, Barangay Piñahan, Quezon City. So, sinulatan siya, Dear Undersecretary Lazo. Yan. Greetings, sabi niya. Sir, the undersigned former investigation agent, which is dun sa sa papel natin na pinakita, is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger which this agency immediately debunks. Okay? Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo noon, ayokong pinagtatakpan ko pa rin yung pangalan kasi ayokong ma-risk ang buhay nitong agent na to na wala namang kamalay-malay dahil lumusot ang papeles o itong yung papel na ito papunta sa atin dahil ang nag-leak sa atin nito ay nasa loob din naman ng gobyerno na nagmamahal sa inyo na ayaw na nilang magkaroon ng pulboronic na presidente. But yung agent walang kamuwang-muwang kaya still pinoprotektahan natin siya hanggang sa magsalita siya talaga at willing siya magsalita. My channel is open. Tuloy po natin. Okay. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. That was me, okay, the said person. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS, okay, IIS is Intelligence and Investigation Service, okay, to the RONCR. What is RO? Comment nga dyan, hindi ko na research. RONCR and up to his termination in November 2013. He had no access to all case folders containing classified information stored and kept
at the Intelligence and Investigation Service. So, tinerminate, okay? Tinerminate pala ito si Mr. Investigation Agent, okay? Kaya tapos doon sa department niya at inilipat dito sa RONCR, Regional Office. Thank you, Michael. Thank you. Yes, thank you very much. Okay? Concerning the classified information relative to the document that the political blogger is allegedly referring to against actress Miss Soriano and politician Bongbong Marcos and others. It is common knowledge at the agency's compound that the undersigned, the agent, was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012. At the IIS office in front of some IIS personnel who were present at that time. And the said interview was reduced to sworn statement. So yung confidential informant ay nagkwento, then ginawa, nag-sign siya ng sworn statement niya. The following day, which is yun na nga yung following day is March 11. Ito yung hawak nating papel. Yun yung pre-operation report. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate. So ito na yung papel na una natin pinakita sa inyo. Okay? For possible casing and surveillance. A process under the PIDEA manual operations before the conduct of anti-pulburon operations. Okay? Unfortunately, the then deputy, listen to this, the then Deputy Director General for Operations halted the supposed planned anti-drug operation for unknown reasons. So, pinigil. So, tama yung impormasyon natin. Diba? Na pinigil. Although hindi pa napapangalanan si Ochoa dito, pero yung Director General ay ipinigil o tinigil ang in-stop ang operation, ang pag-raid supposedly kay Terry at kay Kuting. Okay? Ngayon, tuloy natin. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet. Confidential. Containing, eto na tayo, kaya may title tayong ganyan, pictures of some personalities while using suspected illegal chuchu o illegal pulburon inside the suspected high-end condo unit at the sworn statement given by the confidential informant, including the memo dated March 10, 2012, addressed to Department of IIS. Ito yung sinasabi niya sa sulat, mga palangga. March 10, ito. Okay, yan yung sinasabi niyang sulat. Okay? Ngayon, mga palangga. Next page tayo. Okay? Together with the pre-ops and authority to operate, were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, okay? Ako yun. Kasama ako doon. Malay ko ba? Okay? Gusto lang naman ng ating mga palangga na malaman yung lahat na nagpupulburon si Kuting. Okay? The highest possibilities that they could be used for personal and political reasons. But my reason is not personal. It's for the people na makalaya sa bangag-bangag na administrasyong ito. Tuloy natin. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crooked chief. Yung chief na nag-halt nito, na nagputol nito. Actually, mariresearch nyo yan kung sino ang chief nitong
yung sinasabi niya. Diyan sa mga article na research na nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Okay, tuloy. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless. Sincerely yours, lovingly yours, the agent. So, pakita ko po sa inyo, katunayan, kailangan malaman ng taong bayan, ito po ay may kopya na ang presidente ninyong Kuting. May kopya na silang lahat. Ayan po yan. Okay? Ibig sabihin, nasa mga kamay ngayon ng presidente. Nasa mga kamay ng PDEA, pero yung dalawang yan, wala tayong aasahan dyan. Umasa tayo kahit papaano sa Congress and Senate na mga palangga na patawag nila itong taong ito once and for all para magkalinaw. So meaning, dito sa letter na ito na natanggap nyo na, Congress at Senado, inunahan ko na kayo. Kasi ayoko nagsisinungaling kayo sa taong bayan. Mga palangga, inunahan na natin na totoo, legit, dahil sa dala ng mga panindak din dito sa ano na to, agent na ito, minabuti niyang magsalita at gusto niyang magsabi sa taong bayan. Diyan sa letter na yan, binanggit niya na may letratong nagsisesyon si Kuting na nagpupulburon. Kaya nga ang tanong ko, aantayin niyo pa bang makita? Well, siguro, aantayin niyo pang makita. Dapat lang na makita ang pulburon na nagsisingot si Kuting at ang video. Nasa mga kamay niyo yon. At babantayan ninyo etong Kongreso at Senado. At I hope ma-pick up ito ng media, mga tahimik ang mga jutang Janina. Karapatan ng taong bayan na ihayag, na ibalita ito ng mainstream media kung sila ay may natitira pang katiting na pagmamahal sa taong bayan. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang pangalan ni Maharlika, okay? Pwede naman ako ipatawag sa Congress, wala namang problema sa akin eh. Via Zoom, walang problema. Yun, no? Patawag niyo ako, ano yung intention ko. Well, nasabi ko na lahat dito. Pero ibig sabihin, hindi po AI itong tungkol sa pulburon ni Kuting. Alam ni Marcos Jr. sa sarili niya na siya ay pulburonic. Alam ni Senator Amy na siya ay pulburonic. Alam ni Lisa Ahas Aranta Marcos na sila ay mga pulburonic. Alam ng mga cabinet secretaries ni Kuting na siya ay pulburonic. Kung alam na nilang lahat at alam na ng mga Pilipino, hahayaan nyo na lang ba na ang namumuno sa inyo ay isang bangag-bangag kaya nagiging ganyan ang sitwasyon ng buhay ng Pilipino? Again, mga kababayan, nakakagalit, pero sabi ko kanina, bago ko hindi ako magagalit, kailangan cool lang ako, chillax ako kasi the end is near. The end is near. So, manawagan tayo. I think si Bato ang chairperson dyan sa Dangerous Drug Chuchu Committee. Ikaw, Senator Bato, kung para kayo dyan sa Pilipino, kalagkarin nyo to, itong si agent, para kung mahal nyo ang taong bayan, lahat kayo mga, mumurahin ko lang yung kung hindi para sa inyo umura, di umilag kayo. Pero lahat ng mga jutang Janina, lahat kayo, kung meron man kayong pagmamahal sa bayan, ito po ay usapin hindi lang ninyo, usapin ng mamamayang Pilipino na may nakaupo tayong pulburonic. Kaya ba ayaw ni Marcos, kaya ba yung kanyang 2021 na pulburon test ay mahigit lamang 2 minuto? Ipatawag ninyo yung doktor. Ipatawag lahat. Kung lahat, Senator Bato, kayo dyan, ipatawag nyo itong si Head of Laboratory, si Maria Cecilia Fernandez Lim, itong pumirma na si Jereza Reyes, analyst. Ipatawag dito ang St. Luke's, ang pamuno ng St. Luke's, na kung ito ba ay legit ang kanilang in-issue na pulburon test kay Kuting in 2021. Kung ito ay dinoktor ng doktor, putang ina, dapat matanggal ng lisensya, managot ang dapat managot dahil ito ay panglilin lang sa taong bayan. Bakit ngayon ayaw ni Kuting magpulburon test?
nung binato siya ni Duterte na ikaw, ganito, nakasama ka sa PIDEA, ang binalik niya kay Pangulong Duterte, ikaw nga, nag-fentanyl ka eh. Pero yun ay medically prescribed. Iba dito sa pulburon test na ginawa, ay sa pulburon na tinitira ni Kuting. Ngayon, tatahimik na lang ba kayo? Palalagpasin nyo na lang ba tong issue na ito? Kaya nga, buljakin natin, itong Senado, ito alamin mo natin kung sino yung mga nasa committee na yon sa Dangerous Chuchu. Kung pababayaan ninyo, Senado, Kongreso, kayo lalo na mga palangga, kayo mga nakakanood ngayon, na si Kuting, kaya pala niya ay isinasama itong taong nahulihan ng tone-toneladang pulburon na si Sayarot at na-intercept pa ng Australian Federal Police, mga kababayan. Sinasama yan sa inyong what? sa kanyang state visit. Ayan si Tambaloslos, andyan si Marcos Jr., andyan si Lisa. Kung yan ay sinasama ni Kuting, ibig sabihin, di ba, by just looking at this picture right now, kanina, then itong mga dokumento, wala kayong pag-asa na solusyonan niya ang problema sa pulburon. Kasi he's part of it. And I will, I can say, nasa exciting part na tayo. Ilalabas sa tamang panahon ang pictures at video ng pulburon. Actually, hindi lang pala isa, dalawa eh. Kung tatanungin niyo ako, Maharlika, may video pa talaga? Yes, may video and may picture pa. Ilalabas ba natin ngayon? I don't know. Hindi ko hawak ang bola. But yes, meron. Para, lalo natin mailabas, sa Senado natin ilabas. Kasi sumulat na itong investigation agent eh. Alam na ng Senado, alam na ng Kongreso. Kung sila ay para sa taong bayan, sa transparency, kay si Hodang, presidente o kung sino ang involved, ilalabas nila yan. Hindi sa channel ko ang pulburon. Diyan nyo sa Senado. Ilabas nyo sa Senado. I challenge nyo, sa Senado at sa Kongreso natin ilalabas ang pulburon test para mapanood, hindi lang ng mga palangga ko, mapanood ng lahat ng Pilipino kahit anuman ang kanilang political affiliation. Wag dito sa channel ko. I challenge po doon sa mga may hawak, wag dito. Doon sa Senado, doon ang proper place to show the pulburon video and the pictures of Kuting. You, Senator Bato, I challenge you to open an investigation. Isama dito ang agent na ito para sa katotohanan ng taong bayan. Ngayon, kung ayaw naman ni Kuting na ipaglabas pa namin, hindi pala ako, nila, palabas nila ang pulburon video, magbalot-balot na kayo. Kung ayaw nyong mapahiya kayo sa buong mundo na makita ang movie and picture ng buong sandatahang sanlakas ng Pilipinas at ng buong bansa, okay? Bumaba na kayo ng tahimik para hindi ka na makaray-karay. That's my challenge. Pero magmamatigas si Lisa. Dahil ang buwaka ng inang babaeng yan ng pinaka-national problem na nagdudulot ng lahat ng kahirapan ninyo, pangkikidnap ng kabataan, may ebidensya din tayo dyan. Pag nakita nyo, you know what, that audio, yung pinakinago sa inyo, antayin nyo lang. May video na magpapatunay na si Lisa ay hindi minsan ay nakipagsabwatan sa ahensya ng gobyerno para dukutin, para i-extract ang 2 minor de edad sa Turkey. Do you think this is personal? No. Ang ginagawa natin dito ay para sa inyong lahat, para mahubaran na demonyo po o bangag ang mga taong namumuno sa inyo. May video kaya naman. Hinahunting din nila yung distressed mother na nasa Turkey, nasa Europa na. Hinahunting nila yon kasi may hawak din yon. So, etong mga impormasyon dito palangga, hindi ito katang-isip. Hindi ko po ilalagay sa peligro ang buhay ko kung ito ay mga fabricated lang. Ang pwede lang mag-fabricate ng crime ay si Lisa Satanas, katulad ng ginagawa panghaharas
dito sa distressed mother, sa akin at sa iba pa. The intention here is para ipakita sa taong bayan ang ginagawa ng gobyerno ninyo na polboronic. Wala nang ngang karapatan silang mamuno. Imagine nyo kahit sa loob ng Malacanang nagpupulboron sila. Kahit during itong pagkapanalo nila, 'di ba? Isa sa in-expose ko sa inyo. Mismo the presidential sister Amy Marcos, nung ako ay nag-message sa kanya. Dahil yun yung mga nakakasunod, alam nyo na, dahil ang aking palanggang si Pebbles Cunanan, Pebbles Talakera, ay sabi ko ay kay Manang Amy, merong pasabog ng bonggang-bongga. Hindi pa nga alam ni Senator Amy kung ano yung sinasabi ko na pasabog o ano din sinasabi ni Pebbles. Ang text sa akin o message sa akin, ano yun, Maharlika? Yung pagpapabili ni Lisa ng pulburon? So meaning, knowledgeable si Senator Amy Marcos na ang kanyang kapatid at ang kanyang sister-in nung, jutang Ginny ng Jatanas ay nagpapabili ng pulburon. And that message sometime in July and August of 2022. At yan ay nakaupo na si Kuting. Kaya ba ayaw ni Marcos Jr. na magpa-pulburon test? Kasi makikita pa sa kanyang sistema na siya ay addictus benedictus? It's your call. AFP, PNP, kung may natira pang matitino dyan, Marin, lahat kayo, lahat ng mga taong nasa gobyerno o lahat ng mga palangga ko, nasa inyong mga kamay. Hindi po natin pinababagsak si Kuting. Ba't natin siya pababagsakin kung tama ang kanyang ginagawa? Siya ang nagpapabagsak sa sarili nila at actually wala nang sarili nila sa bayan. Imagine ninyo, travel here, travel there. Ilang travel niya? 20 plus in less than 2 years. Tapos bit-bit nila ang mga jutang Ginny ng mga alpot, mga ano nila, mga, mga kapulburonit nila. At ang mga walang kwentang mga tao na kasabwat nila, binibit-bit gamit ang pera ng bayan. Kaya ba tahimik itong mga jutang Ginnymes na mainstream media, lahat kayo mga yawa mo? Hindi pala, may iba pala. Exemption yung SMNI kasi lumalaban sila. Kaya pala Tribune, okay na sana, believe na ako sa inyo. Kaya itong mga to, ayaw nila iulat. Bakit? Kasi nasungal-ngalan na kayo ng payola every month. Yan ba ang pinapalamon nyo sa mga anak ninyo? Pera ng bayan, walang kwenta yung mga report ninyo. Ang nire-report ninyo, puro mga may nag-away, nag-snatch, ng ganito, ng ganyan. Walang kwenta. Pang beat reporting lang ang ginagawa ninyo. Mga pulis-pulis eksena. Ito ang pinakamahalagang issue na kasalalay ang kapalaran, tama ba? Ang kapalaran ng inyong mga anak, ang kinabukasan ng inyong mga anak. Pero tahimik kayo. Ikaw, Rappler, ABS, GMA, lahat kayo. Di ba? Ang ingay-ingay nyo dati, diktador. Pulburon, may pangiwi-ngiwi pa nga kayo eh. Pero bakit kayo tahimik? Nasungal-ngalan na rin ba ang mga bunganga ninyo? So, sabi nga, ang mga mainstream media ay Fourth Estate. Sila ay kakampi ng mga Pilipino, ng taong bayan. Pero bakit tahimik ang mga jutang Ginnymes? Nag-report naman ang Tribune, tinawagan ni Cesar Chavez at ang PCO, tinakot ng bongga-bongga, dinilit. Kasi daw AI. Ngayon, ilalampasok ko kayo sa kangkungan. Dahil ngayon alam na ng Kongreso at Senado, alam na ni Kuting at I don't think na maiiwasan nila itong sulat nitong agent na ito. At mga palangga, we have to pray for the agent, baka gurgurin. Baka gurgurin. Nananawagan ako sa iyo, agent. Kung narinig mo to, please, record a video. I-record niyo po kung ano yung sasabihin ninyo sa Senate. Kasi sabi niyo dito, sabi mo, if warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conduct. So meaning, ako, advance lang tayo mag-isip. Kasi ako, meron na akong, di ba, nireport ko nga sila sa FBI dahil gugurgurin nila ako. Pero meron na akong recorded video dyan, noon-noon pa. Na kapag ginurgur ako, si Lisa Ahas, si Marcos Jr., si Romualdez, si Sandro, lahat ng mga buwakan ng inang yan, ang haba ng listahan ko. Nilista ko sila dito sa Federal Bureau of Investigation, sa authorities, sa kapag ako'y nagurgur, sila. At sinabi ko na rin yan sa aking abogado. Just so you know.
And you, agent, okay? You agent, gumawa na rin po kayo ng video. Wag sulat. Video, then secure it. Okay, wag lang sa family niyo, sa close friend o sa close na kamag-anak na wala diyan sa bahay ninyo, 'di ba? I-distribute mo na yung yung statement. Kasi vindictive itong mga bangag na ito. Kapag bangag ka, wala ka na sa tamang kaisipan. Ibig sabihin, pwede ka nang manggurgor. Katulad ng ginagawa sa akin, na imbis na sagutin ang mga paratang, sagutin ang mga hinaing, ang kanilang resback ay what? Ipatanggal ang Facebook page. Remember, kagabi yung pinakita ko sa inyo, yung usapan ng dugyot vloggers with the Presidential Communications Assistant Secretary Patricia Martin, na kung saan pinag-usapan nila kung paano ipabagsak ang aking Facebook page using the government power, gobyerno. Nanalo sila, mga kababayan. Pinabagsak nila ang dalawang Facebook channel ko, page ko, noong December 28 of 2023 and first week of January 2024. Maharlika Boljakera is across 1.2 million followers. Nagwagi sila. Ito ay doon mismo sa screenshot na pinakita ko sa inyo, na pinost ko, doon ang pangalan namin ni SAS na ipatumba nila. Pero nagwagi sila sa akin, pinatumba sila. Pero hindi pa rin sila nagwagi. Dahil the more na sinusuppress nila tayo, the more na naging curious ang taong bayan para hanapin si Maharlika, ang nga bells ni Maharlika. Thank you for 15,000 live viewers right now. Kasi, imbes na sagutin nila ang mga kritisismo, gumawa sila ng tama sa taong bayan, pamurahin nila ang bigas, wag nila ilagay sa ang Pilipino sa kaguluhan o sa bang sa West Philippine Sea. Bigyan ng trabaho ang Pilipino, ang pinagtatrabahuan nila kung paano tayo isuppress, paano pa tayo patahimikin, katulad ng SMNI na nagtanong lamang tungkol doon sa 1.8 billion na travel expenses ng buwaka ng inang Tambaloslos Romualdez. Ano ang naging effect sa kanila? Niligwak ang kanilang channel. And sinabi ko rin yan sa inyo yan, November pa lang. Hindi pa nga alam ng SMNI yan, ako alam ko na dahil sa puting ahas. So, imbes na sagutin ng buwaka ng inang bangag na gobyernong ito, ang problema ninyo, mga palangga, ang hinaing ninyo, walang trabaho, mataas na bilihin, crime, at kung ano-ano pa. Ang solusyon na ibinibigay ng mga jutang genimis to patigilin tayong lahat. Tama ba yan? So, ito na nga dapat ang pagkakataon ng mainstream media. Diktador. Hegemonyo. Kawatan. Dati yan ang sigaw nila, pero wala sila. Kaya, ang tanong, nabayaran na ba kayo lahat, mga buwaka ng ina ninyo? Wala na po kayong pag-asa sa mainstream media. Wala rin naman tayong pag-asa. Well, sabi ko nga, bigyan pa natin ng konting benefit of the doubt itong Kongreso. May matitira pang konti-konti dyan at sa Senado. Kasi natatakot lang din yung iba dyan. Dahil si Tambaloslos ang may hawak ng alas at si Lisa. Kaya nga tumatanggap ng mga payola, tumatanggap ng bribe itong mga kongresista na ito. Kasi ang nakikita natin dyan, kapag sila ay mag-alsa, ay babawasan sila o tatanggalan sila ng budget. Pero panahon na isipin ninyo ang kapakanan. Kung may natitira pa kayong pagmamahal kayong mga kongresista. And I know, hindi naman sila lahat. Okay? Na lahat ay masama katulad ng mga kumakapi kay Tambaloslos. May pagmamahal pa kayo, ibukas ninyo ang linya sa taong bayan, ipatawag si Agent para marinig kung si Maharlika ba ay fake news or hindi. The fact na ako po ay pinangalanan dito sa letter na ito, I am willing to testify kung paano ko nakuha ang dokumentong ito na binigay sa atin at kung ano ang reason ko, personal ba o political. Definitely it's not political dahil hindi naman ako tatakbo sa 2025 at I am not qualified. Kahit tumakbo ako kahit sa pagtakbo, I am not qualified. Tandaan nyo, para tumakbo ang isang politiko sa isang posisyon, kailangan meron muna siyang residency, required number of years na maipakita na resident sa dyan ng barangay na yan. So definitely out yung political na yan. So mga kababayan, kailangan kulitin nyo ng kulitin. Mag-ingay kayo. Lahat, kung may mga kamag-anak kayong police, army, lahat, i-share nyo ng i-share itong video na ito. At huwag kayong mag-alala. Ito pong dokumentong itong bago na letter,
ipopost ko po ito doon sa ating channel. Alright? Okay? Mga palangga, ipopost natin to doon sa ating Maharlika, sa Boljakan, sa Facebook na may 57,000 followers yata. But gusto ko lang i-correct, kung may natitira pa mga politiko na hindi magnanakaw, edi thank you sir and ma'am. Sana ipagpatuloy nyo yan. But you have to speak up. You have to speak up para malaman ng sambayan ng Pilipino na si Marcos Jr. ay isang polboronic judictus benedictus. Kailangan niyang sagutin, kailangan niyang managot, at kailangan niya nang tanggalin din sa pwestong yan dahil sa bawat minuto na nandiyan siya, minuto, segundo, si Lisa at ang kanyang mga kampon ay ninanakaw ang pera ninyo. Katulad na lang dyan sa PCSO, sa Bureau of Customs, well, sa lahat. Marami pa mga issue. Actually, mayroon akong bagong information about sa PCSO. Pero magtutok muna tayo dito. You have to get up, speak up. Abangan ninyo. Hindi lang po video ang hinihintay ninyo, may pictures pa. Hindi ako nagsabi yan, kundi yung agent. Kaya muli sa agent, gumawa na kayo ng video at isave nyo na po yan kasi demonyo ang kalaban natin. Ipipray ko kayo na sana huwag kayo magurgur, mag-ingat kayo. It's the same thing, gusto akong gurgurin, pero na-share ko na naman na lahat. Na iniwan ko na, pinakalat ko na sa aking mga batalyon ang mga ebidensyang dapat na makita ng taong bayan sa mga araw o sa oras ng tamang panahon. Muli, mga palangga, I hope magbukas na kayo ng inyong mga isipan. Doon sa mga gusto ng kopya, pumuntahan nyo lang ang aking Facebook page at ipapakita natin doon sa Boljakan. This is not an easy battle. But with you, with your bunganga, with your nganga bells, with your help, with your love for your country, sa ikinabukasan niyo mga anak, I think people will win. We will win in this fight. This is your fair lady, Maharlika. Yeah.